Taong 1997. Sa loob ng compound ng pamilya Kalimbanan sa Santo Tomas, Pangasinan, biglang humiyaw ang isang lalaki bandang alas 8 pa lang ng gabi. Hindi yun sigaw ng simpleng galit. Hindi rin sigaw ng ordinaryong away mag-asawa. Iyon ay sigaw ng sakit, gulat at pagkabigla na halos ikamatay ng isang tao. Aray putang ina, tulong! Umalingaw-ngaw ang sigaw mula sa itaas ng bahay ni Juanito Kalimbanan. Dahil magkakatabi ang mga bahay sa loob ng compound, agad na naalarma ang dalawang kapatid niyang lalaki na sina Pedring at Jose. Pareho silang napahinto sa ginagawa. May kung anong lamig na gumapang sa likod nila. "Kay Juanito yon," sabi ni Jose, halatang kabado. "May masamang nangyari," sagot ni Pedring. Sabay tayo nang hindi na nag-iisip. Dali-dali nilang inakyat ang bahay ni Juanito. Pagdating nila sa itaas, tumambad sa kanila ang eksenang hindi na nila kailanman makakalimutan. Nakatayo si Juanito sa gitna ng silid, nakasuot lamang ng puting brief. Pero ang puting brief na iyon ay halos hindi na puti. Halos naging pula na sa dami ng dugong umaagos mula sa pagitan ng kanyang mga hita. Tumatagas ang dugo pababa sa sahig. May mga patak na kumakalat sa kahoy na lapag. Hawak ni Juanito ang sarili niyang sandata. Nanginginig ang kamay, nanginginig ang tuhod. Halos hindi na makapagsalita. "Putang ina!" bulong ni Pedring. "Kuya, anong nangyari sa'yo?" sigaw ni Jose. Sa unang tingin pa lang, alam na nila. Wala na. Wala na. Parang naputol ang kaligayahan ng kapatid nilang si Juanito. Ang dugong umaagos ay parang patunay na natuli ulit siya kahit tuli na siya dati. Double kill kung tutuusin. Ang balat ng bayag ni Juanito ay parang natalupan. Hindi hiwa. Parang hinatak ng buong lakas. May sugat din sa tumitigas sanang sandata, mga gasgas at punit na halatang hindi gawa ng kutsilyo. Wala na, paulit-ulit na sabi ni Juanito. "Sinong gumawa nito?" tanong ni Pedring. "Si Mila." Mahina niyang sagot. "Asawa ko." Hindi na nagtanong pa ang magkapatid. Walang sermon. Binuhat agad nila si Juanito at isinakay papunta sa pinakamalapit na ospital. Iniwan nila si Mila sa bahay. Hindi nila alam kung galit, gulat o takot ang nangingibabaw sa dibdib nila. Habang nasa biyahe, duguan at namumutla si Juanito. Kahit hirap magsalita, pinilit pa rin niyang ikwento ang nangyari. "Akala ko lambing lang," hingal niya. Tapos bigla niya akong sinunggaban. Mahaba kuko niya. Putang ina. Hinila. Hindi alam ng magkapatid kung matatawa sila sa klase ng kamalasan ng kapatid nila o magagalit sa ginawa ng asawa nito. Pagdating sa ospital, napailing ang doktor habang sinusuri ang sugat. "Hindi ito hiwa," sabi ng doktor. "Punit ito. Hatak. Malakas ang pagkakahila. Mabuti at hindi tuluyang naputol ang ugat. Ito ang kwento ng pagtataksil dahil sa kalibugan at katangahan." Balik tayo sa umpisa. Taong 1991 pa nang magsimulang magsama sina Juanito at Mila sa lumang bahay ng pamilya Kalimbanan. Sa loob ng kanilang pagsasama, nabiyayaan sila ng dalawang anak, isang lalaki at isang babae. Si Juanito ay namamasada ng tricycle. Kapag wala siyang pasada, nagbubukid siya. May inaasikaso siyang lupa. Hindi man mayaman, pero may sipag. Kayang bumuhay ng pamilya. Sa umpisa, maayos ang pagsasama nilang dalawa. May tampuhan paminsan-minsan, may sigawan. Pero normal, tipikal na buhay mag-asawa sa baryo. Si Mila naman, kung di nyo pa alam, ay pangalawang asawa ni Juanito. Pero patas lang, dahil pangalawang asawa rin ni Mila si Juanito. May dala siyang anak, isang babaeng padalaga na, anak niya sa pagkadalaga. Si Juanito naman ay may 3 anak sa una niyang asawa na si Carmencita. Ayon sa kwento ng mga kapitbahay, nagkahiwalay sina Juanito at Carmencita dahil sa kalandian ng babae. Kapag wala si Juanito sa bahay, may pumapasok daw na lalaki. May umaararo. May natutulog sa kama nila. Sabi pa nga ng iba, pati raw ang kapatid niyang si Pedring ay minsang nakatikim kay Carmencita. Tsismis man o hindi, kumapit iyon sa isip ni Juanito. Isang gabing nagiinuman ang magkakapatid
may nakapagsabi ng ganoong kwento. "Huwag na nating balikan yon," sabi ni Juanito, pero halatang may hinanakit. Pero sa kasalukuyang pagsasama ni Mila at Juanito sa kwento, hindi siya lalakero. Hindi rin siya tulad ng ex-wife ni Juanito na si Carmencita na kung kani-kanino raw sumasama kapag wala ang asawa. Sa totoo lang, ayon sa mga nakakakilala sa kanila, tahimik lang si Mila pag maayos ang timpla ng ulo niya. Nasa bahay lang, nag-aasikaso ng mga bata, nagluluto, naglalaba, at bihirang lumabas kung hindi kailangan. Pero sabi nga ng mga taga-baryo, may kakaiba raw talaga kay Mila. Minsan maayos, minsan parang tinutupak. May mga nagsasabing may saltik daw sa ulo. May mga nagsasabing bigla na lang nag-iiba ang ugali, parang may sumpong. At ang masama pa, kapag tinamaan, kahit maliit na bagay ay pinagmumulan ng gulo. May isang kwento sa baryo na paulit-ulit ikinukwento tuwing napag-uusapan ang ugali ni Mila. Nang ikasal si Jose, kapatid ni Juanito, may nakahanda ng silid sa lumang bahay ng mga Kalimbanan. Doon sana titira si Jose at ang bagong asawa niya. May aparador na, may higaan na, at nakasalansan na ang mga damit nila sa loob ng kwarto. Isang hapon, biglang dumating si Mila sa bahay. Hindi pa sila kasal ni Juanito noon, pero nagkakasama na sila. Walang paalam, walang paliwanag, basta na lang niyang binuksan ang aparador. Isa-isa niyang kinuha ang mga damit ni Jose at ng asawa nito at ipinagtatapon palabas ng silid. "Anong ginagawa mo?" gulat na tanong ng asawa ni Jose. "Sa amin na to," sagot ni Mila, malamig ang boses. "Dito na kami matutulog ni Juanito." Nagkatinginan ang mag-asawa ni Jose. Hindi sila makapagsalita. Dumating si Jose at agad na kinausap si Juanito. "Kuya, ganito ba talaga?" tanong niya, pilit na mahinahon. Napakamot lang si Juanito. "Pasensya ka na, Jose. Hayaan mo na." Dahil mabait si Jose at ayaw ng gulo, pinili na lang niyang manahimik. Sa tabi ng lupa ng pamilya, nagtayo na lang siya ng kubo-kubo para humiwalay sila ng bahay ng asawa niya. Hindi na niya masikmura ang ugali ni Mila. Minsan daw kasi mabait, tapos bigla na lang nangaaway kapag sinumpong. May mga araw raw na sa tinapang galunggong lang nagsisimula ang away. "Bakit niyan lang ang ulam?" sigaw ni Mila minsan. "Iyan lang ang meron," sagot ni Juanito. Ganun daw kalala. Maliit na bagay, lumalaki. Pero kahit ganoon, hinahayaan lang ni Juanito si Mila. Hindi siya sumasagot. Hindi siya pumapalag. Tinitiis niya. Maraming nagtatanong kung bakit. Bakit natitiis ni Juanito ang ugali ni Mila? Bakit hinahayaan niya kahit minsan napapahiya na siya sa sarili niyang pamilya? Ang sagot, ayon sa mga nakakaalam, ay hindi rin naman daw talaga malinis ang konsensiya ni Juanito. Kahit nagsasama na sila ni Mila noon, nagkikita pa rin pala sila ng una niyang asawa na si Carmencita. Kapag namamasada si Juanito ng tricycle, minsan daw ay nadaanan niya ang tinitirhan ni Carmencita. Minsan ay humihinto, minsan ay nagkakausap, minsan ay nawawala siya ng mas matagal kaysa sa dapat. Pero alam ng ibang tao ang totoo. Alam nilang hindi pa tuluyang napuputol ang ugnayan ni Juanito at Carmencita. Kasal pa rin sila sa papel. Naghiwalay lang sa salita. Ibang bahay nga lang ang tinitirhan ni Carmencita, pero nagkikita pa rin sila. Kaya hindi rin maipaliwanag ng mga taga-baryo kung pambabae nga bang matatawag ang sitwasyon. Si Carmencita ang kasal. Si Mila ang kinakasama. Hindi rin masasabing simpleng kabit lang si Mila dahil hindi naman tuluyang iniwan ni Juanito ang una niyang asawa. Magulo. Gulong-gulo. May nagsasabi na baka paminsan-minsan ay gusto lang magpakamot ni Carmencita ng puday kasi nga malandi. May nagsasabi naman na baka nagbibigay pa rin ng sustento si Juanito kaya ganoon. Walang nakakaalam ng buong katotohanan. Hanggang sa 1997 na nga, pumutok sa baryo ang isang tsismis na mabilis kumalat na parang apoy sa damuhan. Sabi-sabi ng mga tao, muntik na raw magpangaabot ng away ang kapitan ng baryo at si Juanito Kalimbanan. Hindi lang iyon, pati raw ang dalawang kapatid ni Juanito na sina Pedring at Jose ay muntik na ring makipag-away sa kapitan dahil sa pagtatanggol nila sa kapatid nila. Ganito raw ang nangyari. Isang hapon ng Sabado,
Mainit ang araw at alikabok ang bumabalot sa kalsada ng baryo. Pumarada ang tricycle ni Juanito sa harap ng bahay ni Carmencita, ang una at legal na asawa niya. Hindi niya inaasahan ang makikita niya. Pag-angat pa lang niya ng tingin, naroon sa loob ng bakuran ang kapitan ng baryo. Nakaupo, relax, parang walang ginagawang masama. Nanlamig ang katawan ni Juanito. Alam na agad niya kung ano ang ibig sabihin noon. Matagal na ring kalat sa baryo na kinakabayo rin ng kapitan si Carmencita. At iyon din ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkahiwalay silang mag-asawa. Hindi na bago ang tsismis, pero iba ang tama kapag sarili mo ng mata ang nakakita. Anong ginagawa mo rito? Sigaw ni Juanito, bumababa pa lang sa tricycle. Tumayo ang kapitan. Kalma ka lang, Juanito, sagot nito. Pero halatang may kaba na sa boses. Doon na lumabas ang matagal nang hinanakit ni Juanito. Mga salitang matagal niyang kinikimkim, biglang sumabog. Sigawan, murahan. Nag-umpisang magsiksikan ang mga tao sa paligid. Hindi na napigilan ni Juanito ang sarili niya. Kumuha siya ng kutsilyo. Tumakbo ang kapitan papunta sa bukid-bukid na bahagi ng baryo. Hinabol siya ni Juanito, hawak ang patalim, galit na galit, handang makapatay kung kakayanin. May mga taong humarang. May mga tumulong sa kapitan, kaya wala ring nagawa si Juanito. Hindi niya natuloy ang gusto niyang gawin. Ilang oras ang lumipas, nagbago ang ihip ng hangin. Si Juanito naman ang hinanap ng kapitan kasama ang mga tauhan nito. Sa bukid, may mga lalaking nag-aabang. Nang mabalitaan iyon ni Juanito, dali-dali siyang umuwi sa bahay ng pamilya Kalimbanan at nagsumbong sa mga kapatid niya. Hinahantay daw ako sa kanto. Sabi niya, hingal pa sa galit. Alam niyo naman noong mga panahong iyon sa baryo, hindi pa uso ang demanda-demanda. Ang uso, resbakan. Kaya ang tatlong magkakapatid na Kalimbanan ay nagpasya na lumaban kung kailangan. Sinakay ni Juanito ang kuya at ang nakababatang kapatid niyang sina Pedring at Jose sa tricycle. May dala silang panabas. Talagang handa silang makipagpatayan noon kung sakali. Umiikot sila sa baryo. Hinahanap ang kapitan. Pero nang makita ng kapitan na hindi bumabahag ang buntot ng magkakapatid, umatras na lang ito kasama ang mga tauhan niya. Nauwi sa bantahan, walang suntukan, walang patayan, puro salita, puro yabang. Sa huli, parang wala ring saysay kung magpapatayan ng mga tao dahil lang sa puday ni Carmencita, tapos damay pa ang dalawang kapatid ni Juanito. Doon natapos ang gulo. Pero hindi ang epekto nito. Isinama ang pangyayaring iyon sa kwento dahil doon daw biglang tumama ang saltik sa ulo ni Mila. Nabalitaan ni Mila ang nangyari. Narinig niya mula sa kapitbahay, mula sa kamag-anak, mula sa kung sino-sino. Nalaman niyang muntik nang makipagpatayan si Juanito dahil kay Carmencita. Dahil sa kipay ng una niyang asawa. Tahimik lang si Mila nung una. Walang sigaw, walang eksena. Pero sa loob-loob niya, kumukulo na ang galit at sama ng loob. Ilang araw matapos ang gulo ni Juanito at ng kapitan, hindi alam ni Juanito na may binabalak na pala si Mila. Hindi niya alam na may nag-ipon ng galit sa tabi niya, sa mismong bahay nila. Isang gabi, nag-inuman ang magkakapatid pati ang ilang pinsan. May tawanan, may kwentuhan, may alak. Pero ayon sa mga nakasaksi, hindi naman ganoon kalasing si Juanito. Kaya pa niyang maglakad ng tuwid. Kaya pa niyang mag-isip kahit papaano. Pagkatapos ng inuman, ayon sa kwento, naligo si Juanito sa gripo na de bomba sa labas ng bahay. Hubad pang itaas, nakabrief lang. Malamig ang tubig, pero mainit ang ulo niya. May kung anong bumabagabag sa isip niya. Marahil iniisip niya ang gulo sa kapitan. Marahil iniisip niya si Carmencita. O baka iniisip niya ang asawa niyang si Mila na naghihintay sa kwarto. Umakyat siya ng bahay, diretso sa silid nila ni Mila. Nakabrief na lang siya. Taglibog siguro, sabi nga ng iba. Ilang minuto lang ang lumipas nang bigla na lang siyang sumigaw. Sigaw na parang sinasaksak. Sigaw na parang pinapatay. Dali-daling umakyat sina Pedring at Jose. Pagdating nila sa silid, duguan na ang brief ni Juanito. Umaagos ang dugo mula sa pagitan ng kanyang mga hita. Nanginginig siya sa sakit.
Sa ospital, ikinwento ni Juanito sa doktor kung ano ang nangyari. Nakahiga na raw sila ni Mila nung gabing iyon. Panay ang kalabit ni Juanito sa asawa niya. Gusto niya ng round 1. Gusto niya ng lambingan. Nang bumaling daw si Mila at humarap sa kanya, inakala ni Juanito na gusto rin nito. Akala niya, papayag. Akala niya, magiging maayos ang gabi. Pero bigla na lang dinakma ni Mila ang talong niya kasama pati ang bayag. Isang iglap, isang galaw, kirot agad ang sumunod. Ramdam ni Juanito na parang tinuklap ang balat ng bayag niya. Sabay hatak. Mahahabang kuko lang ni Mila ang ginamit niya sa kaligayahan ni Juanito. Walang kutsilyo, kaya pala ganoon ang nangyari. May sugat-sugat pa sa talong niya. Sumigaw si Juanito. Pilit niyang tinulak si Mila palayo. Gumulong siya pababa ng higaan, hawak ang sarili niya, duguan, nanginginig. Buti na lang at naitakbo siya agad sa ospital. Buti na lang at naagapan ang pagdurugo. Kung natagalan pa, baka iba na ang kinahinatnan. Pagkalipas ng ilang araw mula nang ma-ospital si Juanito, hindi na sana magrereklamo pa si Juanito noon sa nangyari. Kasi hindi naman nabawas ang kaligayahan niya. May natahilang sa baba. Pero nang umuwi siya sa bahay, naglayas si Mila kasama ang mga anak nila na noon ay mga musmus pa lang ang isip. Alam naman ni Juanito kung saan niya makikita si Mila dahil taga-ibang barangay lang naman ito sa loob ng town nila. Kumalat sa baryo ang balita na hindi raw matatapos sa katahimikan ng nangyari. May isang taong hindi pumayag na palampasin ang ginawa ni Mila. Hindi kapatid, kundi ang panganay na anak ni Juanito sa una niyang asawa na si Carmencita. Babae ang anak na iyon at nasa tamang edad na. Tahimik, hindi pala salita. Pero mula nang makita niya ang ama niya sa ospital, duguan, tahi-tahi, at halos hindi makatingin sa sarili niyang katawan, may kung anong pumutok sa dibdib niya. Tay, hindi tama yon, mahina niyang sabi habang nakaupo sa tabi ng kama. Hayaan mo na, sagot ni Juanito, iwas ang tingin. Ayokong lumaki pa. Pero hindi pumayag ang anak niya. Kinabukasan, mag-isa siyang pumunta sa barangay hall. Bitbit ang galit at tapang na hindi niya alam na meron siya. Dumiretso siya sa tanggapan ng barangay secretary. Magrereklamo po ako, sabi niya. Nanginginig ang boses pero buo ang loob. Tungkol saan? Tanong ng sekretarya. Tungkol po sa pananakit. Sa ginawa po ng kinakasama ng tatay ko. Pinagblotter ang reklamo. Isinama ang petsa, oras, lugar at buong salaysay ng nangyari. Ikinwento ng anak ang nakita niya sa ospital ang sinabi ng doktor at ang mga sugat na hindi maitatanggi. Humingi sila ng medical certificate. Kinuha ang pangalan ni Mila at tinukoy ang relasyon. Mula sa barangay, inakyat ang reklamo sa munisipyo. Doon, ipinaliwanag sa kanya ang tamang proseso. Hindi raw sapat ang tsismis. Kailangan ng papeles. Kailangan ng pirma ng biktima o ng immediate family. Kailangan ng sworn statement. Handa ka ba? Tanong ng staff. Opo, sagot niya. Para sa tatay ko. Tinawag si Juanito para pumirma. Ayaw niya noong una. Natatakot siya. Nahihiya. Ayaw niyang lumaki ang gulo. Pero nang makita niya ang anak niyang nakatayo sa harap niya, matigas ang muka, doon siya bumigay. Sige, sabi niya. Kung ganyan ang gusto mo, na-file ang reklamo. Serious physical injuries ang inilagay. Hindi dahil sa galit lang, kundi dahil sa bigat ng pinsala. May schedule na noon ng hearing. May patawag. May papel na dumating sa bahay. Samantalang si Mila noon ay nandoon pa rin sa nanay niya sa ibang barangay kasama ang mga anak nila ni Juanito. At dito naganap ang hindi inaasahan ng panganay na anak ni Juanito kay Carmencita. Dahil kahit na nagawa na ang kaso at naipasa na, si Juanito mismo ang pumunta sa bahay nila Mila sa ibang barangay. Siya na mismo ang sumundo sa mga anak nito at pag-uwi niya ay kasama na niya ulit si Mila at ang dalawa nilang anak. Sa makatuwid, hindi pa man noon nagsisimula ang pagdinig sa kaso, ay kusang si Juanito pa ang nagpakumbaba. At sinabi niya sa panganay niyang anak kay Carmencita na ayaw lang daw niya na maging broken family ulit ang bago niyang pamilya, lalo na't bata pa ang mga kapatid mo.
Sabi niya sa panganay na babae. At doon na rin lumambot ang puso ng anak nila ni Carmencita dahil kahit half-brother o half-sister niya ang dalawang bata, kapatid pa rin niya ang mga ito. Kaya't sa huli ay iniatras ang kaso ng pangungurot ng bayag